palakpakan natin ng Diyos. Come state accaldati? Kumusta ho kayong lahat? Mainit. Fra un po' farà più caldo. Mas darating pa ho, mas mainit na panahon. Andiamo a leggere la parola in Ebrei, Basahin ho agad natin ang salita ng Diyos. capitolo 9, e leggeremo dal versetto 6 al 14. Hebrews chapter 9. Possiamo alzarci in piedi? Dal 6 al 14. Amen. Okay, chapter 9 from 6 to 14. Okay. Sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palagi nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang mga katungkulan, datapwat sa ikalawa ay pumapasok at nag-iisa ang dakilang saserdote minsan sa isang taon na hindi walang dugo na inihahandog sa pagtungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa nayahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo na yawi isang talinghaga ng panahong kasalukuyan ayon dito ay inihahandog ng mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budi na hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Verse 10. Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote na mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal ng tabernakulo na hindi gawa sa mga kamay, sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing, ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na walang kinamtan at walang hanggang katubusan. Verse 13. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng mga dumalagang baka na binubudbud sa mga nadungisan ay makakapagiging banal sa ikakalinis ng laman. 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay hinahandog ng kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis sa inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Padre, nel nome di Gesù, grazie per questo momento, grazie per la tua parola, Signore. Spirito Santo, spandi il tuo spirito su ognuno di noi affinché questa parola possa riprendere vita nelle nostre vite e portarci nella dimensione del tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sige ho, pwede ho makapuan lahat. Bene, abbiamo capito, qui la parola di Dio parla in prospettiva di quello che sarà. Okay, dito po, pinag-uusapan yung perspective sa darating na panahon. Di quello che sarà la venuta di Cristo. Ito yung prediction sa pagdating ni Yesu Cristo. Ma la cosa che noi dobbiamo comprendere, Ang pinakamahalagang bagay na dapat maintindihan ng bawat mananampalataya, la Bibbia, ang Bible, dalla Genesi mula ho Genesis all'Apocalisse, hanggang sa Book of Revelation, parla continuamente del sangue. ay patuloy na nagbabanggit patungkol sa dugo ni Jesus. Quindi quello che la Chiesa deve capire, Kaya dapat maunawaan ng simbahan, il sangue ang dugo è preminente nella nostra vita. ay bahagi ng ating buhay, pertinent part ng ating buhay bilang Kristiyano. Lo era nell'Antico Testamento Ganun sa Lumang Tipan, perché la parola di Dio dice, dahil ang salita ng Diyos ay nagsasabi, Levitico 17:11, Leviticus 17:11,
La vita è nel sangue. Ang buhay ay nasa dugo. Capite? La vita è nel sangue. Naintindihan po ba natin na ang buhay ay nasa dugo? Quindi se la vita era perfetta e importante nell'Antico Testamento, Kaya kung ang buhay ay mahalaga at importante sa lumang tipan, quanto più nel Nuovo Testamento. gaano pa kaya sa bagong tipan? Infatti il 9:12 dice Gesù entrò una volta e per sempre nel luogo santissimo. Kaya dito nabasa natin sa 9:12 na si Jesus ay pumasok sa Holy of Holies. E qui fa un distinguo, no? At dito nagkaroon ng distinction. Non con sangue di capra e di toro come l'Antico Testamento, ma col suo sangue. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga tupa at baka, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Quindi capite quanto il sangue è importante? Kaya dapat umaunawaan natin kung gaano kahalaga ang dugo ni Jesus. Adesso la mia domanda è, e vi prego di essere sinceri, At ito po ang aking tanong at kailangan kong maging honest and sincere tayong lahat. quanti di noi abbiamo capito l'importanza del sangue? Ilan po ba sa atin ang nakaunawa sa kahalagahan ng dugo ni Jesus? Da una scala da 1 a 10, cosa abbiamo capito del sangue? Sa scale na 1 to 10, ano po bang naintindihan natin sa blood of Jesus? Abbiamo capito che il sangue ci ha salvato, giusto? Alam natin na ang dugo ang siyang nagligtas. E questo è tantissimo, tanta roba questa. At yan lang at marami pa po. Ma vi assicuro che c'è molto di più. Pero nais ko hong i-guarantee sa inyo that there is more than that. Perché man mano che andiamo avanti vedremo che il sangue di Gesù non solo ci ha redenti, At sa ating pagpapatuloy, ating matidiskubrihan na ang dugo ni Jesus hindi lang mo nagligtas sa atin, ma ha ristabilito la relazione con Dio Padre. subalit ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nanauli ang ating relasyon sa ating Diyos Ama. Ci ha portato nella gloria della croce a essere uno con Lui, con il Padre e con il suo Santo Spirito. Dahil ibabalik tayo sa dating kalwalhatian, kagaya ng ang pag-uugnay ng Ama sa Anak. La tomba è rimasta vuota. Dahil ang libingan, wala na hong laman. Questo vuol dire che noi abbiamo vita in Cristo Nangangahulugan na may buhay tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. e soprattutto ha aperto i cieli. At lalo tigit, siya pong nagbukas ng durungawan ng langit. I cieli sono aperti per te, Chiesa. Ang langit ay bukas para sa iyo. Non l'ha aperto il pastore Albert, Hindi o pastor ang nagbukas ng pintuan ng neanche langit. io, Ni maging o siya, hindi né nagbukas. apostoli. Hindi o maging ang mga apostol. Cristo Gesù il Kundi sa Signore. pamamagitan ni Jesucristo naman. E capite qua, il versetto 7, At sa pamamagitan ng maintindihan natin sa pamamagitan ng verse 7, c'è un'espressione molto importante. meron noong mahalagang ekspresyon dito na sinasabi. Dice, il sommo sacerdote entrava una volta all'anno, ma non senza sangue. At ang dakilang saserdote minsan sa isang taon, subalit sa walang dugo. Ma non senza sangue. Dito, dahil walang dugo, na hindi walang dugo. Questo vuol dire una cosa molto importante. Mahalaga ang significance po nitong statement na to. Il sangue Yung dugo, va applicato. kailangan noong i-apply. Capite? Il sangue va applicato. Naintindihan po ba natin na yung dugo kailangan i-apply? Sugli stipiti del nostro cuore. Kaya yung haligi ng ating mga puso. Esodo 12:7, cosa dice? Exodus 10:7. 12. 12. Exodus 10:12. 12. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong mga kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng mga balang at bumaba sa lupain ng Ehipto at kumain ng lahat ng halaman sa lupain. Dice quindi che il sangue non può restare nel capino. 12, scusa. Allora, Esodo 12, versetto 7. Sbagliato io. Prego. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa taas ng pintuan
sa mga bahay na kanilang kakainan. Il sangue è inefficiente se rimane nel catino. Dahil ang dugo wala hong effect kapag hindi ipinahid. Ma prende vita quando tu lo aspergi sul tuo cuore. Pero nagkakaroon ng buhay kapag ipinahid natin sa ating puso. Su una tua infermità. Sa ating mga sakit karamdaman. Sempre Esodo 12 versetto 13 cosa dice? Sa verse 13, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. Un sangue è un segno per voi sulle case, e quando io vedrò il sangue passerò oltre. Il diavolo non può toccare la tua vita quando la tua vita è aspersa dal sangue di Cristo. Dahil ang buhay mo, hindi pwedeng galawin ng kaaway kapag ito ay balot ng dugo ni Jesus. Andiamo a Esodo 24 Exodus 24. e leggiamo dal 6 all'8. 6 to 8. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa, at ang kalahati ng dugo ay minisik sa ibabaw ng dambana, at kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng sinenta ng Panginoon ay aming gagawin, at kami magiging masunurin. Verse 8, at kinuha ni Moises ang dugo at minisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan at ipinakikipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Amen. Grazie. Ascoltate bene. Qua c'è Pakinggan ho ninyo ng maigi un passaggio molto importante. dahil napakahalaga itong sasabihin ko. Al capitolo, al Esodo 3, Dio chiama Mosè e gli dice, io ho ascoltato il grido del mio popolo, torno in Egitto e porto fuori il popolo. Okay, sa Genesis chapter 3, ang sabi ng Diyos kay Moses, narinig ko ang daing ng aking bayan. Bumalik ka sa Egypt at palalayain mo ang aking bayan. Quindi porta fuori il popolo. Abbiamo letto in Esodo al capitolo 12, gli diede un agnello che dovevano mangiare l'uscita dell'Esodo dall'Egitto. Qui si trovano sul Monte Sinai. Okay, sa chapter 12, sinabi na yung dugo ng tupa ipapahid. Okay? Ngayon, sa chapter 24 na, la Bibbia dice che dalla schiavitù in Egitto fin qua passarono 430 anni, ok? Dahil sa kabuuan ng Exodus, hanggang sa verse 24, 400 taon ang lumipas. 400 years ang dumaan. Vuol dire circa 10 generazioni. Ibig sabihin ng 10 generations. Questo vuol dire ano ang ibig sabihin nito? che i padri prima erano già morti. Dahil ang mga magulang nila nung una nangamatay na ho lahat. E i giovani non conoscevano nulla del sangue. At yung mga kabataan hindi nila alam yung patungkol sa usapin ng dugo. Quindi Dio saggiamente dice a Mosè, kaya ang Diyos iniutos niya muli kay Moses. manda dei giovani per uccidere degli animali e mettono il sangue nei catini. Utusan mo yung mga kabataan at patayin yung tupa at yung dugo ilagay sa tsotola. Quindi Dio qua fa di nuovo un patto col popolo di Israele. Kaya kung mapapansin natin dito, inulit-uli ng Diyos yung pagkikipagtipan niya sa bayang Israel. Vedete, il versetto 6 dice che Mosè sparse del sangue sull'altare, l'altare figura di Dio. Kaya kung mababasa natin dito sa verse 6, ang binuhos ni Moises ang dugo, winisik, yung precise word, winisik sa ibabaw ng dambana yung dugo. Poi fece fare 12 colonne, ogni colonna figura di una tribù del popolo, e fece aspergere il sangue sulle colonne. At naglikha po ng 12 dambana, which represents the 12 tribe of Israel. At sa bawat dambana na yun, winisikan ng dugo. Qui è la prima volta, è l'unica volta dove nell'Antico Testamento il sangue viene spruzzato direttamente sugli uomini.
At dito po sa unang pagkakataon sa lumang tipan na kung saan ang dugo'y winisik directly sa mga tao. Perché Dio voleva ristabilire il patto di sangue col popolo di Israele. Dahil gusto ng Diyos na manumbalik yung pakikipagtipan ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ng dugo. E qui il Signore dà un esempio molto importante. At dito makita natin yung halimbawang, napakahalagang halimbawa ng pinakita ng Diyos. L'unico modo per avere comunione con Dio At yung bukod tanging nag-iisang kapamaranan para magkakaroon tayo ng communion sa Diyos. è il sangue. Sa pamamagitan ng dugo. Capite perché oggi Ebrei 8:6 dice che noi siamo in un patto migliore, stabilito su migliori promesse. Sabi ng Hebrews 8:6, tayo'y nasa isang mas maiging kalagayan. Questo è l'amore di Dio. Dahil ito'y nagmamanifest ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dio vuole che noi realizziamo il sangue, ha una grande importanza per la Chiesa. Dahil gusto ng Diyos na maintindihan natin na si Jesus ay nagdanak ang kanyang dugo para sa atin, ay isang mahalagang bagay na dapat maunawa ng bawat isa. Il sangue non si applica una volta e basta quando abbiamo fatto la confessione di fede riconoscendo Gesù Signore e Salvatore delle nostre vite. Dahil yung application ng blood sa ating buhay, hindi lang ginagawa ng isang beses. Matapos mong tanggapin sa Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, tapos na. Il sangue si applica tutti i giorni. Dahil ang dugo, ina-apply sa buhay natin araw-araw. Sulla tua vita, sulla tua casa, Sa sulla buhay tua mo, famiglia, sa bahay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. sul tuo ministero, Lalo tigit sa ministry. sui tuoi beni. Sa mga ari-arian at sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ogni giorno Araw-araw. dobbiamo applicare il sangue nella nostra vita. Dahil kailangan nung i-apply natin yung blood sa ating buhay. La parola di Dio dice che il diavolo è come un leone ruggente che ti viene sempre dietro per capire chi sta peccando, giusto o no? Dahil sabi ng Bible, the enemy is like a roaring lion na naghihintay lang po ng kanyang sisiluin. E voi pensate che noi ogni giorno non pecchiamo? At ang akala nyo, kung sa bawat araw tayo hindi nagkakasala, nagkakamali. Io non so voi, però io ogni giorno sbaglio, Hindi ko alam para sa inyo, pero ako personally, araw-araw, maging ako nagkakamali. Se adesso voi siete santi e io meno santo, perdonatemi, Dahil kung kayo ay napabanal na, ako'y hindi pa. Ogni giorno. Dapat to araw-araw ng ating buhay. Se vuoi tenere il diavolo lontano dalla tua casa, Kaya ho para mailayo yung kaaway sa ating bahay, sa ating mga buhay, dapat i-apply natin yung blood. anche se c'è un'infermità, applica il sangue di Maging ho Cristo. sa sakit karamdaman, dapat i-apply yung blood of Jesus. Appropriati delle promesse che il sangue ti ha dato attraverso la croce per una guarigione. Kasi kailangan gamitin natin yung blood ni Jesus na ibinigay, pinadanak para sa ating kagalingan. Andiamo a leggere 1 Pietro 1 dal 16 al 19. Cosa dice? 1 Peter 1. 1 Pietro 1, 16. 16-19. Okay. 16 to 19. 1 Peter 1, 16 to 19. Sapagkat nasusulat, kayo'y nangangakabanal sapagkat ako'y banal. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao, ay humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. 18. Ang inyong nalalaman kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nangangasira, ni ng pilak o ni ng ginto. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay ay pinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19. Sì. 19. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa saserdoteng walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Qui il Signore fa un distinguo. Prima dice siate santi
come io sono santo. Gaya ng sinabi dito, nagkakaroon ng distinction. You're holy because I, your God, am holy. Be holy. E poi dice in tutta la vostra condotta. At sa lahat ng inyong mga gawain. Non un giorno, non in parte, sempre. Hindi isang araw, kundi palagian. Adesso tu e io, Chiesa, potremmo mai noi essere santi? Dahil ngayon, tayo bilang simbahan, ikaw at ako, maaaring pwede tayong maging banal. Quindi non possiamo, ci appropriamo della santità di Cristo, vero o no? Hindi kailangan natin yung holiness ni Cristo, hindi tayo. Giovanni 17:19. John 17:19. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Cosa dice? Padre, per loro santifico me stesso, santificami nella verità. Sabi, I sanctify myself for them so that they also may be sanctified by the truth. È il sangue di Cristo Ang dugo ni che ci Jesus santifica. na siyang nagpapakabanal sa bawat isa sa Io e atin. voi non potremo mai santificarci. Dahil kung tayo lang, hindi tayo magiging banal. La Bibbia dice che non ce n'è uno giusto, neanche uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dahil sabi ng Romans 3:23, lahat ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Però dice anche che Lui è giusto, è morto per noi giusto per condurci al Padre. Pero sabi rin ng Bible na siya na walang kasalanan ay nagpakasakit para sa atin upang tayo'y manumbalik sa Ama. Capiamo tutto questo e grazie a quel sangue. Naintindihan natin ang lahat na ito'y salamat sa dugo ni Jesus. Amen. Tutte le volte, Chiesa, Sa lahat ng pagkakataon, simbahan, che io e te non applichiamo il sangue di Cristo nella nostra vita, na ikaw at ako, hindi natin o nakalimutan natin i-apply yung dugo ni Jesus sa ating buhay, non lo invochiamo sulla nostra vita, hindi natin dinideclare sa ating buhay, noi non stiamo dando valore al sangue di Cristo. hindi natin napapahalagahan ang dugo ni Jesus na dumanak sa krus. E se io non do valore al sangue, non do valore alla croce, non do valore al sacrificio di Cristo. Dahil kung hindi ko pinapahalagan ang dugong dumanak, hindi mahalaga ang krus, hindi mahalaga ang sakripisyo ni Kristo para sa ating lahat. Ma quando tu, nella predicazione, nella testimonianza, predichi la parola e il sangue, tu rendi vivo Cristo nella tua vita e nella vita degli altri e i miracoli si avverono. Pero sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng pag-share ng word, ina-highlight natin yung blood of Jesus. Nakikita ang kahalagahan ng pagdanak ng dugo ni Jesucristo para sa ating lahat. Andiamo 1 Giovanni 5, 7, 8. 1 John 5, 7, 7, 8. 1 John 5, 8. Ascoltate bene qua. 7, 8. Sapagkat ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Amen. Cosa dice qua? Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo. Chi sono? Il Padre, la parola, ossia Gesù, e lo Spirito Santo. Tre sono ancora quelli che rendono testimonianza sulla terra. No? E chi sono? Lo Spirito Santo. Ang Espiritu, ang Holy Vedete, lo Spirit, Spirito è sempre in prima linea dahil nakita niyo yung Holy Spirit davanti a Cristo. sa harapan ni L'acqua, Jesucristo. la parola Tapos yung tubig, which is the Word, e il sangue. at lalo tigit yung blood of Jesus. Prima abbiamo detto che
È Gesù che ci santifica, vero? Kanina binanggit natin na si Jesus ang nagpapakabanal. Ma lo Spirito Santo Pero ang Holy Spirit è quello che ti potenzia per rimanere santo. ay ang nagsusupport, nagpapalakas para manatili tayong banal. Dobbiamo capire una cosa. Dapat maintindihan natin isang bagay na napakahalaga. Gesù è quello che salva, ok? Dahil si Jesus ang tagapagligtas. Gesù è il Salvatore. Dahil siya ang ating tagapagligtas. Ma chi ti convince di peccato è lo Spirito Santo. Pero ang nagko-convince sa atin, ang nagko-convict na huwag tayong mahulog sa kasalanan, ang Holy Spirit. Ascoltami bene, qui c'è un passaggio e una chiave di lettura molto importante. Dahil may isang keyword dito na napakahalaga. Lo Spirito Santo ti convince di peccato, di giustizia e di giudizio e ti porta a Cristo. Dahil ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin kung anong tama, kung anong mali, at ang Holy Spirit sa atin ang nagpapanatili sa presence ng ating Diyos Ama. Amen. Ti porta al sangue, al sacrificio, alla verità, all'unico Salvatore. Tapos binabalik tayo doon sa blood. E sa quando ating tu salvation. accetti Cristo quale Signore e Salvatore nella tua vita, At kapag tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior ng ating mga buhay, lo Spirito Santo viene a vivere dentro di te. ang Holy Spirit mananahan sa atin. E lo Spirito Santo è quello che ti porta sempre al sangue, alla parola e rende viva il sangue e la parola nella tua vita. At ang Holy Spirit ang siyang magpapaalala sa dugo ni Jesus, sa salita ng Diyos, sa ating buhay. Kaya yun ang nag-i-ignite, nagsisindi, nagpapaalala sa atin. Sapete perché a volte non avvengono miracoli nella nostra vita e neanche per le persone in cui preghiamo? Alam niyo ba kung minsan bakit ang mga himalay hindi nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano at maging doon sa mga taong ipinapanalangin? Alam niyo ba kung bakit? Perché non applichiamo il sangue nella nostra vita e nella loro. Dahil hindi natin nakakalimutan nating i-apply yung dugo ni Jesus maging sa ating buhay, maging sa mga taong ating pinapanalangin. Gesù dice una cosa molto tutte le cose che Gesù disse erano tutte importanti, giusto? Lahat Però ng binanggit ni Jesus mahalaga, pero isa sa pinakamahalaga, una era molto molto importante. isa ho sa pinakamahalaga na binanggit ni Jesus. Matteo 28:18. Cosa dice? Ogni autorità mi è stata data. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Yun yung sinabi ni Jesus na all authority have been given upon me, go and preach the word of God. Praticamente Gesù stava dicendo, io ho dato la mia vita. Parang sinabi ni Jesus na ako binigay ko ng buhay ko para sa inyo. Ho dato il mio sangue per la tua vita. Binigay ko ang aking dugo para sa buhay mo. Adesso il Padre mi ha onorato di autorità. At ngayon, ang Ama, binigyan ako ng kapangyarihan. E quell'autorità io la do a te, Chiesa. At itong kapangyarihan, ibinibigay ko naman sa iyo. Ma quale Vangelo noi possiamo predicare se non predichiamo il sangue di Cristo? Ano ba ang nakalagay sa gospel na hindi nagbabanggit ng dugo ni Jesus? La vita è nel sangue. Dahil ang buhay yo'y nasa dugo ni Jesus. Ebrei 10, 19, 20. Hebrews 10. Hebrews 19, 20. 19:20. Hebrews 10:19-20. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makakapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Amen. Guardate, qui Gesù ti incoraggia. Qui è un incoraggiamento alla Chiesa. Io ve lo leggo in italiano perché ovviamente... Ito ay encouragement ni Jesus, pero babasahin ko sa Italiano. Ascoltate.
Avendo dunque, fratelli, libertà, una libertà assoluta che Dio Gesù ti ha dato per entrare nel luogo santissimo. Sa pamamagitan ng dugo, binigyan tayo ng kalayaang makapasok sa kabanal-banalang dako. Quella via, lui l'ha inaugurata. Dahil yun hong pamamaraan na yun, si Jesus ang may kagagawan. Prima c'era una cortina che separava il luogo santissimo dal luogo santo. Dahil nung una hong panahon, may velo po yun na naghihiwalay from the Holy of Holies sa Place of Holy. Nel momento che Gesù fu risuscitato, morto e risorto, quella cortina si spezzò, la gloria di Dio uscì da quel tempio per venire a vivere dentro di te e dentro di me oggi, perché noi siamo il tempio dello Spirito. Kaya ho yung tende na yon, nung namatay si Jesus at muling nabuhay, nawasak po yun. At ang kalwalhatian ng Diyos, lumabas mula doon, pumasok sa buhay mo at sa buhay ko. Adesso stiamo per finire, ma facciamo un distinguo tra questo, tra Ebrei 10, 19, 22 e Levitico 16 dall'11 al 16. At bibigyan ho natin ng distinction itong binasa natin ng Hebrews 10, 19 to 20 at ang Leviticus 16, 16. dall'11 al 16. 11 hanggang 16. Okay. At ihaharap niya Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubos sa kanyang sarili ang kanyang sambayanan at papatay ng toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga at kukuha ng 2 dakot na masasarap na kamangyan at totoong dikdik ang kanyang dalhin sa loob ng tabing 13 at ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harapan ng Panginoon upang ang mga usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo upang huwag siyang mamatay. 14. At siya ay kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik sa kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa dakong silanganan at sa harap ng luklukan ng awa ay iwiwisik niyang makapito ang kanyang daliri ng may dugo. Kung magkagayon, papatay niya ang kambing at ihahandog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan at dadalhin ang dugong yaon sa loob ng tabing at gagawin sa dugong yaon gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa sa harap ng luklukan ng awa at itutubos niya sa dakong banal dahil sa karumalan ng mga anak ng Israel at dahil sa kanilang mga pagsasalansang sa makatuwid bagay sa lahat nilang kasalanan at gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo sa kapisanan ng nasa kanila sa gitna ng mga karumalan. Amen. Quindi torniamo qui nell'Antico Testamento. Okay, babalik po tayo sa Lumang Tipan. Il sommo sacerdote, yung high priest, è la classe dei Leviti, della classe di Aaron. Mula hong sa lipi ng mga Leviticus sa lahi ni Aaron, una volta all'anno entrava nel luogo santissimo. Once a year, papasok sila sa kabanal-banalan. E prima di fare l'espiazione per il popolo, at bago magkakaroon ng atonement ng kasalanan sa mga tao, doveva fare l'espiazione per se stesso. Magkakaroon muna sila ng atonement para sa kanilang mga sarili. Quindi cosa faceva? Prendeva un toro per lui. Ano bang gagawin? Kukuha ng toro. Nel cortile scannava il toro, giusto? Dahil doon sa outer court, papatayin yung toro. Prendeva il sangue, lo metteva nel catino, okay? Kukunin po yung dugo, ilalagay sa bowl. Poi si toglieva quei vestiti, si metteva i paramenti cerimoniali per il luogo santissimo. At alisin ang damit, magkakaroon ng cleansing para in preparation papasok sa Holy of Holies. Prendeva dei carboni dell'altare del cortile. At kukuha ho siya ng charcoal, ng baga, mula doon sa burning na uling, sa sunugan, mula sa altar. Metteva degli aromi, tra cui incenso.
ilalagyan mo ng incense, kamangyan. entrava nel luogo santissimo Papasok sa Holy of Holies e faceva una purificazione. at magkakaroon ng purification para yung usok lalabas. E si creava una nuvola di fumo, At magkakaroon ng usok na makapal, che la parola di Dio dice che in quella nuvola si nascondeva la Shekinah di Dio, ossia la presenza. at doon po sa usok na yun nakatago yung Shekinah glory ng Diyos. Poi usciva, At tapos lalabas siya uli, prendeva il sangue, kukuhanin yung dugo, entrava nel luogo santissimo, papasok doon sa kabanal-banalan, 7 espressioni sull'arca, iwiwisik doon sa arko ng tipanan, dalla parte destra, sa right side ng temple. usciva, Lalabas uli yung high priest prendeva il sangue di un capro che aveva anche ucciso un capro, dahil yung dugo ng kambing, dahil papatayhon din ng kambing, kukunin yung dugo, entrava di nuovo papasok uli doon sa kabanal-banalan, e questa volta faceva l'espressione per il popolo. at this time, magkakaroon ng purification para sa mga tao. Capite quanto era complicato? Naintindihan niyo ba kung gaano ka-complicated yung prosesong gano'n? E capite quale responsabilità? At naintindihan niyo ba kung gaano kalaking responsabling uulit-ulitin mo yung gano'n? Perché se il sommo sacerdote aveva peccato, Dahil kung yung high priest may kasalanan, non usciva in piedi, hindi siya makalabas ng buhay. con i piedi in avanti usciva. Lalabas mo siyang Ecco patay. perché il sommo sacerdote aveva sempre dei campanelli nella tunica per capire quando si muoveva, suonavano, sapevano che era in vita, ok? Dahil ang high priest meron nung nakataling bell. Na every time siyang gumagalaw, tumutunog ang bell. Sinyas po yun ng mga nasa labas na ang high priest buhay pa. Dahil pag hindi na tumunog yung kampanelo, ibig sabihin patay na. Una cordicella attaccata ai piedi perché Tapos se, may tali po sa paa, yung high priest. se era morto dovevano tirarlo fuori, nessuno poteva entrare. Dahil kung patay na yung high priest, wala akong pwedeng pumasok para kunin yung kanyang bangay. Ihilahin na lang po yung kanyang bangkay palabas. Ecco perché Ebrei 9,12 dice che Gesù entrò una volta e per sempre nel luogo santissimo. Kaya sinabi ng Hebrews 9, for once Jesus pumasok sa Holy of Holies. Non col Once. sangue di capro e di toro, Hindi sa pamamagitan ng dugo ng toro, ma col suo stesso sangue. kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ci ha acquistato una redenzione eterna. Nagkakaroon ng eternal restoration para sa bawat isa sa atin. Tu e io, Dahil ikaw at ako, la Chiesa di Cristo, ang simbahan ni Jesucristo, di tutte le nazioni, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang nations, di tutte le etnie, lahat ho ng lahi at lipi, entra alla presenza di Dio liberamente. papasok ko sa presensya ng Diyos sa Per pamamagitan il sangue ng di dugo ni Cristo. Jesus. Amen? Amen? Ma quante volte snobbiamo questo diritto? Pero ilang beses ho natin, ini-stop natin, pinapawalang halaga yung mga bagay na ito. Perché questo sangue non ti dà solo il diritto di andare alla presenza di Dio, Dahil itong dugo na ito, hindi lang ho nagbibigay sa atin ng karapatang makapasok sa presence ng Lord. ti dà anche diritto di avere comunione con Dio. At nagbibigay din ho ng karapatan para magkaroon tayo ng direct communion sa ating Ama. Romani 5,1 dice che noi, Romans 5:1, ang sabi, Dio ha fatto pace con noi per mezzo del sangue di Gesù. na ang Diyos, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ti dà il diritto di essere figlio di Dio. At nagbigay ng karapatan maging anak ng Diyos. Poiché sei figlio, ha mandato lo spirito del figlio per il quale tu credi, Abba Padre. At ibinigay ang Espiritu upang tayo makatawag Ama, Ama. E il diavolo non ti può toccare. Dahil ang kaaway hindi ko pwedeng galawin. Quando tu circoscrivi il tuo raggio d'azione, il diavolo non può entrare. Dahil kung ikaw ay balot ng dugo ni Jesus, ang kaaway hindi makapenetrate sa buhay mo. Perché c'è il sangue di Cristo. Dahil nandoon ang dugo ni Jesus. Capite perché il diavolo non vuole che tu abbia questa verità? Naintindihan mo ba natin na ayaw ng kaaway na maunawaan natin itong mga importante mga bagay nito? Perché questa verità l'ha spodestato. Dahil ito katotohanan ito ay kanyang itinago. Ne ha fatto un pubblico spettacolo.
Dahil ginawa niya public spectacle. Colossesi 2, 14, 15 dice il Colossians documento 2:12. Ang document che ti condannava na nag-condemn sa atin, vuol dire che prima che tu accettassi Cristo nei luoghi celesti c'era un documento che ti condannava. Agostino condannato a morte, peccatore. dahil maging ako, Boy, maging no. tayo, ay, kayo daw hindi, ako lang. Voi no, Kayo hindi, ako lang, ako, condemned na ako. Capite? Condemned ako to die out of my own self. Il diavolo guarda te, guarda quel documento e dice sono impotente davanti alla potenza. At yung kaaway, nakikita ho yung testamento na yon, yung Yes. agreement na yon, yung covenant na yon between us and God through Jesus. Kasi sinasabi ng kaaway, ngayon hindi na kita pwedeng galawin. Vi dico una cosa adesso. Kaya ngayon, Sto per concludere. kaya ngayon tayo, I am already in the conclusion. Kaya tayo ngayon bilang simbahan, isang bagay na napakahalaga na dapat nating maunawaan. Lo Spirito Santo Ang Holy Spirit mi ha detto letteralmente na nangusap po sa akin, literally, para ipasabi sa bawat isa sa atin, la Chiesa, na ang simbahan, oltre la salvezza, liban ho sa kaligtasan, non conosce niente della potenza del sangue di Cristo. kuminsan hindi natin naunawaan yung power ng blood of Jesus. Infatti ho incominciato a predicare sul sangue, sia nella nostra Chiesa sto facendo degli studi e ovunque il Signore mi manda. At hindi lang ho sa aming Kyesa, maging dito sa atin, dahan-dahan nagbibigay ng revelation ng Holy Spirit para dahan-dahan nating maunawaan yung power of the blood of Jesus. Lo scopo è uno, Dahil una maintindihan at maunawaan natin. Dio ci ha resi liberi Dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos con il suo sangue. sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ma se non comprendiamo questa realtà, Pero kung hindi natin naunawaan itong mga katotohanan ito, molti di noi cadono nella schiavitù di nuovo. marami sa atin na mga Christians mahuhulog tayo, okay, in slavery ng kaaway. Dio non vuole questo. Dahil ayaw ng Diyos ng ganito. La parola di Dio dice che se Gesù ti ha fatto libero, Dahil ang salita ng Diyos sabi sa pamamagitan ng Jesus tayo pinalaya. sei veramente libero. Tayo'y pinalaya, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus. Tunay nga, sabihin mo sa katabi mong ikay malaya. Impara Chiesa, Matutunan natin mabuhay ng malaya. ad applicare il sangue. At kailangan natin i-apply lagi yung dugo ni Jesus. Devi semplicemente alziamoci in piedi Pwede lang tayo tumayong lahat. e ognuno di noi nel proprio cuore At sa puso ng bawat isa sa atin, deve fare questa preghiera. at kailangan natin ipanalangin itong ganitong klaseng prayer. Spirito Santo, Holy Spirit, alla luce di questa parola, sa liwanag ng iyong mga salitang aking narinig, riconosco di conoscere poco del sangue di Cristo kinikilala ko ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. e ti chiedo perdono. At ako'y humingi ng kapatawaran. Insegnami Turuan mo ako, l'efficienza turuan mo ako maging tapat, e la potenza at turuan mo ako ng kapangyarihan del sangue di Cristo ng dugo ni Jesus. affinché io Hanggang sa ako'y lo possa applicare matutong i-apply nella mia vita, sa aking buhay, nella mia comunità, sa aking community, nella mia famiglia, sa aking pamilya, nelle persone che tu mi metti sa vicino. mga taong nakapalibot sa akin. Nel nome di Gesù. Sa pangalan ni Jesus. Adoriamo. Can we worship the Lord? Hallelujah.